May nagtatanong, sa month of May ba mas tataas pa raw ang temperatura? Yan ay ating ipapaliwanag. Buong Luzon ng Visayas makakaranas pa rin ng hot dry weather at sa bandang Silangan naman ay ang dulot ng easterlies na magdudulot naman ng grabing alinsangan ngayong araw. Bagang malinsangan pa rin sa Mindanao, makakaranas pa rin sila ng mga ilang isolated at localized thunderstorms, especially sa hapon o sa gabi, dulot pa rin ng patuloy na development ng near equatorial trough. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin Analysis para sa araw ng Biyernes, April 26, 2024. Ang oras nating boss may maga ay alas 9:57 na ng umaga. O hindi gaya kahapon mas maalisangan muli ang iiral sa atin sa Luzon, especially Southern Luzon at Visayas. Kung kahapon medyo overcast ang naranasan natin at medyo gloomy dahil nagkaroon ng medyo maulap na panahon kahapon at dahil na rin sa mga localized thunderstorms. Ngayong araw ay despite na overcast, gloomy, haze at may mga ilang kaulapan pero magiging mas malinsangan ang iiral sa ating ngayong araw dahil medyo klaro at mas klaro po ang ating buong Luzon at ilang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Sa Mindanao sa ngayon, magiging maaraw din at malinsangan din ang inyong panahon dyan Pero unti-unti makakaranas pa rin kayo ng mga ilang isolated rain showers, especially sa hapon. At kapag lumapit pa yung bagong development ng near equatorial trough, ay maaaring magpapaulan pa rin yan na naman sa bahagi ng Davao Region o Eastern Mindanao. Sa labas ng Betyon ay natala na aking weather station kaninang 4:14 AM. Nakapagtala lang kami na pinakabababa na 28.8 degrees Celsius. Kahapon, grabe pa rin ang aming temperatura kahapon na nasa 37.9 degrees Celsius na nahungusan pa rin. Halos maungusan na naman niya yung huling record ng April 23. Pero pumantay lamang ito kahapon na 37.9 degrees Celsius kahapon ito ng hapon at 1:53 PM. Ibig sabihin lamang, grabe pa rin na extreme danger ang heat index sa amin kahapon sa Caloocan na umabot sa 52.1 degrees Celsius pa rin ang aming heat index sa Caloocan. At kung titingnan natin, halos pumantay ang aming temperatura sa Science Garden sa Quezon City, sa Pag-asa Office sa Quezon City dahil nga po sa grabing alinsangan. Hindi ako nagkakamali, nasa 37.8 degrees Celsius kay Pag-asa. At sa amin sa Caloocan ay 37.9 degrees Celsius. Ito-double check natin yung konti. Pero kung titingnan naman natin sa mga heat index, mula sa official siyempre, mula kay Pag-asa, ay kung titingnan natin ay nangunguna sa pinakamataas na heat index na may 47 degrees Celsius, ang Dagupan, Pangasinan, at dyan din sa bahagi ng Apari, Cagayan. At sumunod naman dito yung mayroong 45 degrees Celsius. Saan ba yun? I-post ko sa Facebook page pero inuulit lang natin ngayon sa mga sumusubaybay sa YouTube. Ito sa bahagi ng Boknotan, La Union na may 45 degrees Celsius na highest heat index. Kasama na rin ang Sanglay Point, Cavite na may 45 degrees Celsius din. At kung mangalawa, ito, Borlan, Palawan, 46 degrees Celsius. At kung pangatlo, ang ating 45 degrees Celsius sa Boknotan, La Union at sa bahagi ng Sanglay Point sa Cavite. So, in the rest, mula 44 degrees Celsius pababa ay nangunguna dito ang Lawag, Ilocos Norte, ilang bahagi ng Ambulong, Batangas, Calapan Oriental, Mindoro. Yan, yung mga matataas na yan. Legazpi City, Albay. So, halos matataas. Nasa danger level ang heat index sa mga lugar na ito. Puro madalas Northern Luzon, Central Luzon hanggang dyan sa may bandang Southern Luzon ang mas matataas na may heat index. So tingnan nga naman ninyo po mga folks at asahan natin ngayong araw ang patuloy na pagtaas niyan So kung titingnan na naman natin sa P16 in past 24 hours, nangunguna naman sa grabe ang temperatura sa may Sanglin Point, sa may Cavite.
na nasa 38.7 degrees Celsius. Kung sisilipin natin ang pinakadetalye mula sa aking PH Extremes for daily climate extremes, ay makikita natin ang sunlight point ay nanguna na nasa 38.7 degrees Celsius. Pumangalawa ang Ninoy Aquino na iyan na nasa 38.2 degrees Celsius. Grabe init sa Pasay. Oh. At ang Science Garden, ito yung opisina ng Pag-asa na nasa 37.8 degrees Celsius. Ibig sabihin, pumapangatlo kami sa Caloocan na nasa 37.9 degrees Celsius. At pumangatlo naman si Pag-asa na nasa 37.8. So, 0.1 lamang ang difference namin sa Quezon City at dito sa Caloocan. So, dahil na rin sa grabe ang alinsangan, umabot na rin sa mga matataasang elevation ang grabe ang temperatura. Sumunod na ang Tugigaraw na may tigta 37.8 degrees Celsius. Malay-Balay, Bukidnon, 37.5 degrees Celsius. Tagupan, nasa 37.2 degrees Celsius. At nasa 36 degrees Celsius naman ang Ambulong, 36.6, Maasin, 36.5, Davao City, 36.3, at mga nasa 35 degrees pababa na mula dyan sa Katbalogan, sa may bandang Katbalogan, Eastern Samarian, San Jose Mindoro, Apari, Cagayan, Clark Air Base, Alabat, General Santos, all hanggang dyan sa Subic Bay na pare-parehong may naglalaro sa 35 degrees Celsius ang temperatura. Sa lowest temperature naman ay stationary lamang sa Baguio City na nasa 18.2 degrees Celsius. Samantalang sa Malay-Balay, Bukidnon ay nasa 22 degrees Celsius ang lowest temperature sa kanila. So kung pagbabasehan natin yung maximum average temperature, nasa 32.5 degrees Celsius ang NAIA. Pumangalawa ang sunlight point na nasa 32.4 degrees Celsius. Papapansin ninyo, ang laki ng taas ng temperatura. Para malaman yung pinaka mula sa average temperature, malalaman ninyo dito, depende yan sa weather agencies o climate agencies. Pero since galing ito sa mga official data ng iba't ibang bahagi ng agencies, pwede nyo pagbasehan dito sa ating monthly GIS temperature, global temperature, ayan, 0.9, at sa ating yearly annual global mean temperature, which is ang maximum is 1.45 degrees. Susubtak nyo lamang yan sa maximum temperature ninyo, makukuha ninyo ang pinaka-average temperature natin. Malinaw na grabe, lagpas na po. Sobrang lagpas na natin sa 35 degrees Celsius na average temperature. Base na rin sa ating annual global temp. So, dyan po malalaman kung paano makuha yung average temperature. Depende yan sa ibang mga climatical agencies. Pwede nyo naman i-compute yan, isubtak nyo lamang yung total values ng mga iba't ibang agencies over 100%, makikita nyo yung pinaka-mean ng temperature, ng global temperature. Then, saka nyo subtract sa maximum temperature para at least makakuha kayo ng pinaka-nearest accuracy ng average temperature. Ganun pang pagkuha niyan. So, ang sunlight point nga po, nangunguna sa may pinakamataas na temperatura. Pumapangatlo lamang kami sa Caloocan na may nasa 37.9 degrees Celsius na may tuturing na pinakamataas na ito sa amin sa Caloocan ngayong taon so far. Inaisahan pa natin na mas tataas ito next month. So, abang-abang na lamang mga folks. Samantala sa inulan naman, ang Borongan Eastern Samar, inulan sila at least mga hanggang moderate rain showers, nasa 12 mm ang total rainfall sa kanila. And until now sa Caloocan, wala kaming naganap na pag-ulan despite na may near localized thunderstorms malapit sa amin. At kung di nagkakamali, inulan ang parte ng dyan sa may bandang Commonwealth, Quezon City. Kung di nagkakamali, bandang Commonwealth yan. Inulan dyan sa kanila. Dahil tanaw po dito sa amin sa Caloocan, ang localized thunderstorms na nakikita ko sa Impapawid, bandang Commonwealth at bandang dyan sa may Quezon City. So, sila lamang ang malamang na inulan kahapon at hindi pa rin kami inulan sa Caloocan. At makikita sa live CCTV snapshots, medyo nagkukulilim-kulilim dito ngayon mga folks, pero patuloy na makakanalas pa rin tayo ng patuloy na alinsangan dahil nga po sa forecast on prediction natin, klaro ang ating magiging papuwi daw at asahan aabot daw sa 38 degrees Celsius ang maximum temperature natin ngayon. So, maghanda-handa mga folks, uminom ng maraming tubig at huwag masyadong magbibilad sa tinding sikat ng araw ngayong araw.
Kaya expected na grabe ang alinsangan. Since wala naman tayong masyadong anomaly for space weather status, normal naman sa ngayon ang ating X-ray flux at geomagnetic field. Pero nabanggit ko na po na hanggang sa susunod na 3 araw ay may mga forecasted na maglalaro nga sa unsettled hanggang posibleng active geomagnetic field yung ating geomagnetic storm. So, expected yan maging ngayong araw. Sa humidity natin, nasa 73%, so medyo katamtaman na medyo mataas ang ating humidity. At kung tataas ang ating temperatura, magiging very humid po tayo So magiging malagkit-lagkit na naman ang ating mga katawan nito mga folks. So hopefully, medyo bumaba man lang yung ating humidity para magiging hot dry weather lamang tayo at madali tayong matuyuan ng pawis nito. Dahil kung mataas po ang ating outside humidity at mataas ang ating temperatura, grabe po ang ating humid niyan mga folks. Mas mainit sa pakiramdam natin yan kapag mataas ang humidity, the same time mataas ang air temperature. So take note yan. Sa ating barometric pressure, medyo bumaba. Nasa 1,009 hectopascals ang ating barometric pressure. Sana bumaging 1,007 hectopascals man lang yan para may madedetect tayo na localized thunderstorms. Pero bumabalik sa 1,010 hectopascals ngayon lamang, and steady ito since last hour. So hopefully, bumababa yan kahit man lang 1,007 hectopascals para magkaroon tayo ng mga localized thunderstorms dito sa Metro Manila o dito sa amin sa Caloocan. Sa high tide at tide status, pa-high tide na naman tayo So, kung titingnan natin kung gaano kataas yan, yung high tide and low tide natin, well, mukhang aabot ng 1 meters po ngayong 10:47 AM. So, sa mga kababayan natin na mangingista, diyan sa Pangpang Manila Bay ay pwede po kayong mangista dyan kahit sa Pangpang. At sa mga kabataan natin na maliligo para maibsan ang grabing init, magsama po kayo ng grupo-grupo o yung mga guardians ninyo dahil sobrang malalim po yan mga folks. Delikado sa ating maliliit na chikiting na gusto maligo dyan sa Pangpang ng Manila Bay. So, take note yan sa mga kababayan natin, sa mga parents. Bantayan po ninyo inyong mga anak, lalo na malapit dyan sa baybayin ng Manila Bay. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:35 AM at inasang lulubog ito mamaya at 6:12 PM. Ang ating 95% illuminated na lamang waning gibos na liwanag ng buwan, sisikat ito mamayang gabi na at 8:11 PM at inasang lulubog naman ito kinabukasan na ng umaga at 7:37 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong weekend, tuloy-tuloy na yan hanggang bukas sa Sabado, magiging klaro daw ang ating himpapawid maghapon at asahan hanggang 38 degrees Celsius ang grabing temperatura natin ngayong araw. Hanggang bukas daw yan ng Sabado. So, kaya pumasok man yan o mangyari man yan o hindi, maging ano na lamang tayo, maingat na lamang po tayo at uminom na lamang ng maraming tubig at magdala ng payong. At least para man lang makontrol dahil nakaka-heat stroke po ang ganitong kataas na temperatura. So ingat na lamang mga folks, hanggang bukas daw yan ng Sabado. At wala pong naka-forecast na uulanin hanggang bukas daw yan. Depende yan every 6 hours kung magbabago. So highest temperature expected natin, 38 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay nasa 28 to 29 degrees Celsius. Samantala, may mga nagtanong kasi sa akin sa aking page at maraming kumakalat daw kasi na next month daw by May ay mas tataas pa daw ang temperatura natin. Well, totoo po yan dahil ayon kung titingnan ninyo o ayon sa aking weather station recorded sa loob ng 6 na taon at kung makikita ninyo dito sa aking PIMO weather station all-time records ito mismo ay mga recorded mula sa aking weather station since year 2019 po. At kung makikita ninyo dito ay yung highest temperature natin from January to December, mapapansin ninyo ang May ang lumalabas na may pinakamataas na temperature records. Ayan Ayan, binilugan ko na. At kung titingnan nyo sa max, ayan, ito yung max. Yan. Yung max niyan, yun yung pinaka-highest recorded na temperature every month. Kung alin yung buwan na may pinakamataas na recorded na temperature. At makikita ninyo, by month of May, ay nakapagtala ng 38.4 degrees Celsius highest temperature. Ibig sabihin lamang mga folks, hindi pa po yan maximum na mataas ang temperatura natin ngayong month of April. Ibig sabihin, mas tataas pa talaga yan sa susunod na buwan. And ayon mismo sa aking weather station recordings,
umabot pa nga ng 38.4 degrees Celsius ang highest recorded temperature namin. Huling naitala ito noong year 2020, kasagsagan pa ng lockdown yan lockdown yan sa atin dahil sa pandemic, yung COVID-19 pandemic pa yan, partida. Umabot ng 38.4 degrees Celsius, yung highest temperature recorded dito sa amin sa Caloocan. So malinaw po yan, maging sa average high temperature natin, nangunguna po ang month of May sa may pinakamataas na average temperature. Ayun, So, yung highest average temperature, 35.5 degrees Celsius. Month of May po yan. Pero the rest, mabababa lamang. Ayan, So, dito pa lamang, malalaman na ninyo kung anong month pa ang mas posibleng mas tataas ang ating temperature. So, wag na po tayong magtaka. Bago po tayo magtaka, pwede nyo pong tingnan dito sa aking historical records mula mismo sa aking weather station. Para dito, mas malinaw naman na nalalaman natin kung ano talaga o tataas pa ba sa susunod na buwan. Makikita yan, maging sa seasonal summary, pwede nyo makita kung anong season ang may pinakamataas na temperatura. Kung mapapansin ninyo, ang buong dry season natin, ang may pinakamainit na klima pagdating ng dry season. Malinaw naman yan mga folks Lahat po, may detalye tayo niyan mga folks. Kung walang representation na ganito si Pag-asa, pwede ninyong maging reference ito para at least may idea kayo kung ano yung seasons natin na maggrabe ang temperatura at yung average high temperatures natin. Kung anong seasons po yan. Ayun, makikita ninyo, dry season lang talaga yung mataas ang ating klima. At kung anong month naman ang may pinakamataas na temperatura na aasahan natin ay month naman ng May. Kasi by average temperature pa lang, mas malinaw na ninyo malalaman. Ayan, 35.5 degrees Celsius. Month of May po yan. Ibig sabihin, asahan natin na aabot pa ng 38 degrees Celsius. Huwag naman sana umabot pa ng 39 degrees Celsius ang magiging temperatura sa amin sa Caloocan. Grabe na po yun mga folks. Pero hindi natin masasabi dahil malinaw naman na mas tataas pa ang magiging temperatura natin for the month of May 2024. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita naman dito sa ating high definition. Real time ito, every 10 to 15 minutes. Typically, napapansin ko sa distribution ng data mula sa Himawari 8 and 9 ng Japan ay nakukompute ko mga 10 minutes ang updating nito. So, halos close to near real time na 10 minutes yung updating nito. At makikita natin sa satellite imagery ay ang maaliwalas at klaro ang ating himpapawid sa buong bahagi ng Luzon, Southern Luzon at bandang Visayas area. Siyempre, sa bahagi ng Mindanao, magiging maaliwalas ngayon. Pero unti-unting magkakaroon ng mga partly cloudy dahil nga rin sa patuloy na umiiral pa rin near equatorial trough sa may southeast ng Mindanao. So expected pa rin na patuloy kayo na makakaranas ng mga isolated rain showers nitong buong maghapon. Maglalaro yan sa maaraw at palinsangan, then unti-unti magiging gloomy and then magiging mostly cloudy at magkakaroon ng mga ilang kalat-kalat na mga pag-ulan. So asahan pa rin ng mga taga Mindanao ay makakaranas pa rin kayo ng mga isolated rain showers. Depende sa daloy ng near equatorial trough na yan. So, expected po yan. Pero patuloy pa rin kayo makakaranas ng malinsangang panahon at maaraw na paligid, especially ng mga taga Zamboanga Peninsula, South Sagaen at BARMM at ilang bahagi ng Northern Mindanao. And the rest of Central Mindanao, kabilang na ang Davao Region, magiging partly cloudy rin ang iiral. Magkakaroon lamang kayo ng medyo mas maulap na himpapurin, specifically mga bandang hapon. Depende na rin sa paglapit ng near equatorial trough. So, expected ang mga isolated rain showers pa rin despite na maalinsangan at grabe ang tinding sikat ng araw ngayon sa inyo dyan sa buong bahagi ng Mindanao. Pero paglapit naman sa bahagi ng Southern Visayas at in the rest ng Visayas, magiging overcast din po kayo dyan, especially sa may bandang Borongan, Eastern Samar at ilang bahagi ng Leyte. Ayan, hindi na natin masyado isa-isahin yan dahil patuloy pa rin kayo makakaranas ng alinsangan, dulot pa rin ng patuloy natin na easterlies sa silangang baybayin ng bansa o hanging silanganan po yan. So yan po magdudulot ng mas maalinsangang panahon. Sa English ay humid, kaya ay expected na makakaramdam pa rin tayo ng grabing init. At mula sa bahagi ng Central Visayas hanggang West portion sa Visayas ay drought naman at dry spell naman ang medyo mas mararamdaman ng mga taga-Panay Island at ilang bahagi ng Negros region. Sa buong Southern Luzon naman, mula Masbate hanggang sa bahagi ng Burias Island at Dumaguete, Marinduque rather,
ay magiging maalinsangan din ang inyong panahon dyan at hot dry weather itong maghapon, kabilang na ang Tabias Island, Masbate nga at Burias Island. Papasok na yan, kasama na ang buong Sorsogon, pataas ng Iriga at Catanduanes at buong Camarines Sur. Pataas na yan ang Camarines Norte, magiging katamtaman at magiging maaraw po at maalisangan din ang inyong panahon dyan ngayong araw. So wag po tayong masyadong magbibilad at uminom ng maraming tubig. Kabilang na ang buong Mimaropa, patuloy pa rin kayo makakaranas ng grabing alinsangan, especially sa mga taga Mindoro. Kaya kung sisilipin natin yung contour map ng temperature mula sa Datapid di Pag-asa, ay mataas na po ang temperatura na naman sa San Jose Occidental, Mindoro. At ilang bahagi nga po ng Camarines Norte, taga dyan sa bahagi ng Dayet at San Vicente, mataas na po ang inyong temperatura dyan ayon sa control map data feed ni Pag-asa. And the rest ng buong Quezon Province, magiging maaraw din at malinsangan at buong bahagi ng Sorsogon magiging maaraw kasama na ang Metro Manila, buong Central Luzon at buong extreme Northern Luzon. Since wala namang na-accumulate na water vapor so far dito, maliban na lamang sa ilang areas ng silangan ng Luzon, especially ng Quezon at bandang Aurora region. Magiging partly cloudy ang iira dyan. So probably sa hapon, may forecasted daw po ng mga ilang localized thunderstorms ang iiral sa inyo. Take note, patuloy pa rin na may mga umiiral pa rin na frontal system sa extreme Northern Luzon. Mula dyan sa bahagi ng Itbay at Batanes, especially dyan sa bahagi ng Babuyin Islands, ay makakaranas pa rin kayo ng mga randomized po na mga localized thunderstorms na nagpapang-abot dyan, yung ridge ng frontal system sa may bahagi ng Taiwan na makakaranas ng mga violent thunderstorms pa rin nitong maghapon. So yung frontal system dyan, medyo madadamay po ang mga isla niyan. So maapektuhan yung gaganapin na balikatan exercises dyan. So ingat po sa mga Philippine soldiers natin dyan dahil asehan pa rin ang mga localized thunderstorms anytime. Pero since katamtaman po ang himpapawid ninyo dyan, medyo maaraw pa rin ang iiral sa inyo. Biglaan na lamang nasusulpot ang mga isolated and localized thunderstorms, lalo na dyan sa bahagi ng Itbay at Batanes. So ingat na lamang sa mga cloud to ground na lightning strikes. Okay lamang na madalas na pagkulog ng pitimlat, pero be watchful na lamang sa biglaang pagbagsak o pagbaba ng mga lightning strikes, especially dyan sa mga taga Itbay at Batanes. So, the rest, almost 80% ng buong bansa, magiging katamtaman na lagay ng panahon, klaro at grabe ang init. Lalo na sa ating init pandama, lalagpas na naman yan ng 44 degrees at posibleng umabot na naman ng mahigit 50 degrees Celsius, lalo na sa amin sa Caloocan, ang magiging init pandama. Well, kung gusto malaman pa rin ang lagay ng ating West Pacific Basin for possible tropical cyclone development, well, negative na nga po tayo. Sinabi ko na nga po, since nung Monday pa hanggang the coming weekend po ay wala po tayong asahan o mamomonitor na anumang sama ng panahon sa loob at labas sa ating Philippine Area of Responsibility. Hanggang sa huling linggo na yan ng May, according sa ating Global Traffic Hazard Outlook, mula kay NOAA, syempre, courtesy of NOAA, makikita natin ay patuloy pa rin na way below normal ang magiging average rainfall natin, less than probably mga bandang greater than 50% to 65%. Yung probability na mananatiling mababa ang probability ng rainfall sa buong bansa. Ayan sa unang linggo nga po ng May ay pinapakita dito, mananatiling tuyo at mababa ang ating rainfall probability. At dito sa susunod na bandang first week daw ng May ay bukang may namomonitor o may possible tropical cyclone developing tayo. So magpo-post tayo ng analysis dyan. Malamang sa unang araw ng May 2024 na po yan. Titingnan natin kung ilan ang posibleng mabuo na. Kaya na aking sinabi for the month of April, di ba, katapusan nga po ng April, nabanggit ko sa aking forecast na dito madalas may nabubuo tayong mga low pressure area. So tingnan na lamang natin yan mga folks kung mangyari. Just in case hindi, pumalit na ang month of May, tingnan natin kung dito, by the first week of May, kung may mabubuo nga po isang active low pressure area. Dahil merong nakitaan dito na probability at least 20% na tropical cyclone probability formation na posibleng may mabuo. Sa silangan nga po sa ating bansa, maaaring sa labas ito ng ating Philippine Area of Responsibility for the first week daw yan ng May. So tingnan na lamang natin. Abang katapusan ng May siguro, malalaman natin, actually katapusan na po pala. Kasi this week, April 26 na.
So bukas 27 na. And then hanggang Tuesday po at 30 na. So mukhang katapusan na nga po. At wala pa rin tayong namomonitor na anomaly po na possible of invest formation. So baka sa unang linggo ng May, dito natin malalaman kung may mabubuo. Dahil ayon sa ating global spectral model, ay nanatiling negative pa naman ang nakikitaan natin dito. Maging sa mean sea level pressure, wala pa rin tayong nakikitaan hanggang sa May 1, 2024, yung extended forecast. So far, wala pa naman tayong nakikitaan dito. At kung dediretso natin sa pag-alon, nanatiling mababa at walang gale force alarm o warning na nakataas po sa buong bansa. So wala tayong magiging problema dyan mga folks. At maging sa mga computer models ay negative din po. Hanggang unang linggo na yan ng May ay so far wala pa rin tayong nakikitaan ng anumang sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So baka for the first week ng May, doon po talaga magkakaalaman kung meron na. Pero gaya na ating sinasabi, ay doon pa po papasok yung pinaka-highest peak ng ating hot dry season. So, depende na lamang kung doon may mabubuo na anumang tropical cyclone o kahit man lang low pressure area. Dahil yung mga iba't ibang mga computer models dito, negative naman na may nakikitaan tayo na may nabubuo. Ayan, sa 5 weather climate agencies na ito ng GFS, ICMWF, NABGEM, ICON at GEM, ay negative naman ang kanilang ipinapakita. So wala po tayong nakikitaan, so negative pa rin mga folks. Pero mukhang katapusan na nitong May, next weekdays, may makikita na tayo na formation ng intertropical convergence zone. So medyo nagpaparamdam na ang intertropical convergence zone na madadamay ang bahagi ng Mindanao region, sa may southern Mindanao part. So kung papapansin natin, mga huling 3 araw siguro ng April, mararamdaman na natin ang unti-unting pamumuo ng intertropical convergence zone. Ayan, kitang-kita naman po sa ICMWF, maging sa GFS, nagpaparamdam na rin ang intertropical convergence zone line. So mukhang nagpaparamdam na siya, umaangat na yung ating ITZZ line. Ganon din sa ICON, ganon din sa NABGEM. So mukhang nagpaparamdam na ang ating intertropical convergence zone line pagpasok po ng May. So, tingnan na lamang natin ang mangyayari kung dito may mabubuo ng low pressure area, abang-anabang na lamang mga po. Sa ulat lindol, mula kaninang madaling araw, may unusual na naman ang vibration na nadedetect ang aking seismometer. Ayan o, nag-start ito kaninang mga bandang 6:50 a.m. Ayan o, nagkaroon ng mahaba-habang unusual vibration. Well, hindi ko po sinasabi na earthquake ito dahil wala akong verification kung may kaugnayan ito sa paggalaw ng ating tectonic plates at hindi ko ma-pinpoint. Kasi kung susukatin natin ang range niyan, kung titingnan natin sa real curve, na measure ko na yan kanina, ang distance range niya, mga 1,300 km, ang minimum ay nasa 62 km ang radius range mula sa amin sa Caloocan. So hindi ko alam alin doon sa radius na yon ang may gumagalaw or possible na may gumagalaw na subduction plates man to o tectonic plates sa ilalim ng lupa. Kasi unusual yung mga paggalaw na ganyan eh. At napapansin ko, kapag may lumilitaw na ganyan, sa mga susunod na oras or basta within 24 hours, biglang na lamang mayroong isang malakas na lindol ang pumapasok. So inulit ko, hindi ko po ino-official na obligahin na patotohanan itong mga unusual vibrations na ito Pero dahil sa seismometer ko mismo ang nagpapakita niyan, so maging reference na lang muna natin ito na expected baka mayroong susunod na malalakas na lindol. So hindi lang natin alam kung saan location ito mga folks. Mahaba-haba Posible kasi yung mga ganito kasi is parang man-made lang dahil kung susukatin natin yung frequency, mga naglalaro sa 15 kilohertz hanggang 27 kilohertz yung frequency nito. So, medyo mababa yung frequency. Pero, maaaring matatawag din natin na unusual movement yan ng tectonic plate. So, hindi natin alam. Maging listo na lamang mga folks kung sakali, lalo na dyan sa bahagi ng Surigao del Sur dahil mas marami pong nililindol dyan mga folks lalo na sa bahagi ng southern part ng Mindanao na mas marami ang yanigin dyan. Mula naman sa atin sa Pilipinas, since 12 a.m., meron tayong isang magnitude 4.1 na naitala dito sa Bangagan na naman, sa Davao Oriental.
So, mukhang dito na naman sa may silangang bahagi ng Mindanao, merong pagyanig. Naganap ito kaninang madaling araw, 12:39 AM, at magnitude 4.1. Northeast ito ng Bangaga ng Davao Oriental. 4 kilometers po ilalim nito, so medyo mabababaw lamang mga folks ha. At mapapansin natin, mas magalaw pa rin ang bahagi nito ng Surigao del Sur at ilang bahagi ng Davao Oriental. So, kung ano man ang significance ito, mag-ialista na lamang tayo mga folks kung sakali man na ito ay may kaugnayan sa paglaw ng ating tectonic plates. Mag-ialista na lamang tayo mga folks anytime, dahil hindi talaga natin nape-predict kung kailan gaganap ang isang malalakas na paglindol. And so far mula dyan, kaninang pagyanig sa Baganga, Davao Oriental ay wala pa naman tayo sumunod na magnitude 4.0 pataas. At medyo kukunti pa lang naman ang naitala na paglindol dito so far. At sa ngayon, ang naitalang paglindol ay dito sa bahagi ng Candelaria, Zambales, magnitude 3.1.2 at lalim na 22 kilometers. So hopefully, walang malakas tayong lindol sa Pilipinas. Pero kung bibilangin naman natin yung total historical earthquake natin for the month of April 2024, since medyo hindi tayo nagbilang ng nakarang araw eh. At kung titingnan natin yung total earthquakes natin for the month of April, nasa total of 887 earthquakes na po tayo. So hulos palapit na sa 1,000. Between magnitude 2.0 ito pataas. Hindi natin isinama dito yung magnitude 1.0 pataas. So 826 dito ay magnitude, ang 826 dito ay magnitude 2.0 pataas, 51 na dito is magnitude 4.0 pataas, at 8 sa magnitude 5.0 pataas. At wala pa rin nadadagdagan sa magnitude 6.0 at 7.0 natin so far. So nasa total of 887 na po ang lindol natin o total earthquakes natin between magnitude 2.0 to 7.0 pataas ngayong month of April 2024. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa ngayong araw ng weekend, April 26, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, April 26,
2024. Huwag mo kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website at www.timoweda.com para sa mga detalye na gusto niyo malaman na hindi natin naisama sa report ngayong umaga. Makikita naman ninyo dyan, real-time naman yan. At visit lamang din sa aking website para makita yung real-time event ng weather collection mula sa aking weather station sa Caloocan, lalo na si heat index na nagmo-monitor at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat mga folks at magandang happy weekend po sa ating lahat.